Hello guys, good morning, good morning. Welcome back ulit no dito sa aking channel no. Kelly the Maker. Kung napadpad ka dito at bago ka lang, paki-click yung subscribe button at paki-click na rin yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga video na aking i-upload. So for today guys no, ang ating content na gagawing tutorial ay ang kung paano gamitin ang pivot table sa Microsoft Excel. Disclaimer lang, no? Disclaimer guys, no? Hindi ako professional when it comes to Microsoft Office, no? Pero regarding sa mga information na aking ituturo, ito'y base lamang sa aking araw-araw na ginagawa dito sa aking daily tasking o trabaho, no? Ito kasi tinuro lang din sa akin, no? Gusto ko lang naman na mai-share. May kasabihan nga tayo na sharing is caring. Kaya isi-share ko ito para sa inyo, lalo-lalo na dun sa mga baguhan na gustong makagamit ng Microsoft Excel. At the same time, meron tayong ilalagay dito na yung tinatawag nating pivot table. Maganda ito dahil dun sa mga business owners kung gusto nilang makita yung kanilang mga data, halimbawa yung daily nila, yung weekly, monthly, at saka yearly, pwede rin dito. Mapapadali yung trabaho mo. At the same time is nandito lang sila, naka-encode lang sila, at saka madali mo silang ang tawag dito yung masesegregate o yung makikita yung pagkakaiba. Halimbawa ang paggamit kasi dito sa pivot table is mapapadali lang, no? Mapapadali lang na makikita mo yung kaibahan ng daily mo, monthly mo, weekly at saka yearly. So, huwag kang mag-i-skip guys para mula umpisa hanggang dito sa dulo para makita mo kung paano yung aking video na makakatulong sa'yo. So, bago yun guys, papakita ko muna yung aking intro. Pagkatapos ng intro, doon na tayo doon sa pivot table. So, tara! Samahan mo ko, tara! So ayan guys, no, nandito tayo ngayon sa Microsoft Excel workbook, no. Dito sa column A nilagay ko yung mga numbering nila, no, from 1 to 16. Naka-save na yan dito, ginawa ko na. Tapos dito sa column B, store name naman ang nilagay ko. So dito sa C, ang nilagay ko naman ay product. Tapos dito sa column D is amount naman ang aking nilagay. Dito sa column E, date naman ang nilagay ko. Date franchise, no? So, yan, no? From column A hanggang column E sila, no? So, bali, 5 column sila, no? Guys, no? Para hindi mo na masyadong mahirap. So, ang gawin natin dito sa column A hanggang dito sa column E, dito sa ilalim niya, sa E17, highlights natin. Tapos, i-click natin itong pivot table and then, ito yung lilitaw. So, i-click natin ito, no, yung new workbook, new worksheet. Tapos, i-click natin yung OK. So, ganyan yung lalabas. So, parang blanco ulit, no, guys. Naging dalawa naman yung dito sa sheet niya sa kanan. So, i-rename natin to, no? Gawin natin siyang
data para alam natin yung pagkukuhanan natin na data, no? Tapos ito naman sa sheet na isa, ilalagay natin na store para alam natin. So dito tayo sa data, no? Kunin natin yung store name, i-click natin siya, left click, and then i-drag natin siya pababa dito sa rows. So ayun guys, makikita natin lumitaw sila lahat, no? Tapos ito naman yung product, i-click natin yung product, ibaba natin dito sa values. So ayun, makikita natin. So ilan sila? 1, 2, 16 yung total. So lipat tayo, tingnan natin yung store kung ilan, no? So yun, 16 nga, no guys. So balik tayo dito sa data. So tama, no? 16 yung bilang nila dun sa store. Pagdating dito sa pivot table, 16 pa rin sila. So tanggalin na natin, no, yung dito sa values, no? I-drag lang natin siya palabas dito sa Excel, matatanggal na siya. So palitan naman natin siya ng amount dito sa values. So yun, no? Lumitaw yung amount nila, no? So sa store name, may mga, ang grand total niya is 43,000. So tingnan natin dito, no? Isasam natin to, no? Para pagsamasamahan, ang total niya ay 43,000. So lagyan natin ng kulay, no? Tapos dito 43,000 din. So pareho siya, guys, mula dun sa store tsaka dito sa data. So tanggalin naman natin ngayon yung sum amount, no? I-click ulit natin siya, i-drag natin dito sa Microsoft Excel. Palitan naman natin ng, so kung gusto nyo naman, i-click natin yung amount, no? Kung gusto natin bumalik at kung gusto rin natin tanggalin, i-click lang natin dito, matatanggal siya. So dito naman sa ano tayo, tawag dito, i-click din natin itong ano yung tawag store name. So ilabas natin siya para, so yan, malinis na naman, wala. Ilalagay naman natin ngayon date franchise. So may mga lalabas dyan, no, years, quarters. So para hindi masyadong mahirap para sa iyo na baguhan, ayaan lang natin siya na i-click natin doon to. Punta tayo dito sa store name, sa values. So yun, makikita natin, no? Dito sa bilang ng store name, lumalabas dito nung 2000, tatlo. 2001, isa. 2002, dalawa. Hanggang dito sa 2023. So, ang total nila is 16. So, tingnan natin dito sa store, no? So, tama naman, no? 16, no? Tali sila. Kasi doon lang naman ang pinagkukuhanan natin ng ng data. Kaya pareho lang. So tanggalin naman natin yung sa values, no, yung count of store tanggalin natin. Pagkatapos, yung product naman ang ibababa natin sa values. So ayun, no, yung sa product. So sa 2000, 3 yung nakalagay. So dito tayo sa lagay natin yung amount, no, sa taas, dagdagan natin, no, para click natin yung 1,000 muna. So ayun, no. Sa 1,000 ang nakalagay sa 2000, 2004, 2005, tatlo yung nakalagay. So lagay din natin yung product para dito sa columns. So dumagdag siya, guys, di ba? Ito yung product. Tapos ito yung total. Dito sa taas yung amount. So palitan natin ng 1,500. Click natin yung 1,500. So ayan siya, no? Yung sa 1,500 ang nakalagay sa product is cap. So, palitan natin yung cap kaya. O yung total, yung amount, palitan natin ng 5,000 yan. So, 2002 at saka 2023, dalawa yung nag-franchise sa'yo na burger. So, ang total niya is dalawa. So, palitan naman natin ng 3,500. So, meron 2023 isa. Ang kanyang product ay yung nandito sa column pansit, sabi niya. So piliin natin sila lahat, no, para i-click lang natin yung click all para lalabas sila, and then click natin yung okay. So ayan sila, guys, makikita natin, no, dito sa burger, chicken, coffee. I-highlights ko muna, no, para
isa-center ko yan para magandang tingnan. Yan. So, dito sa burger, meron tayong nakikita from 2002 at saka 2023, dalawa. Dalawa yung total niya. Tapos, dito, ang overall total is 16. Di ba tama? 16 naman yung store natin. So, ayan no, 16. Makikita natin dito yung mga by year, by product, at saka yung total niya. So, tingnan natin dito sa store, no? So, tingnan natin yung chicken, no? Chicken, yung katabi niya, dog. So, kulayan natin, no, guys, para mayroong kulay color blue, tapos isa, dalawa. So, tatlo sila. Kulayan natin ng color blue yung chicken, tatlo, no? Tapos, sunod natin, jelly, color orange na lang yan, sa dalawa, tatlo. Tapos, dito tayo sa burger, dalawa, no? Dalawa yung sa burger. Lagyan natin ng color blue. Ay, hindi, meron na pala. So, lagay natin, ano kayang kulay maganda. So, green ang ilalagay natin. Pagkatapos, dito sa coffee, dalawa, lagyan natin ng color, red na lang, red. And then, sa cup, tatlo ulit. Lagyan natin ng kulay, gray na lang, gray. Tapos, dito sa pansit, ano kaya magandang kulay? Ito na lang, violet. So, yung hotdog, wag na natin lagyan, no? Para dalawa lang naman sila sa hotdog. Tapos, dito tayo sa dito tayo sa data, no? So, dito sa data, makikita natin, guys, tingnan natin, no, i-click natin yung burger, no, pipili tayo, no, dito sa count of product, no, from kung kailan sila nag-subscribe, nag-franchise, no, pili tayo ng 2000, ano kaya maganda, 2023, tingnan natin, 2023, dalawa yung product na subscribe, na franchise, na franchise. So, isang burger at saka isang jelly. Palitan naman natin, no? So, dito tayo sa 2001. Sa 2001 at saka 2023, nag-total sila ng tatlo. Sa 2001 kasi, isa yung na-franchise na nakalagay dito na product is coffee. So, palitan naman natin, no, yung tawag dito, yung sa date franchise, no, piliin natin lahat. So, ayun, piliin natin lahat. Lahat makikita dito na lumabas, no, dito sa ating Microsoft Excel, no. Ganun lang siya kadali, guys, no, gamitin yung natin, Microsoft natin. Oh my God! So, ayun, guys, no, ganun lang siya kadaling gamitin, no, ang pag-segregate niya, halimbawa dun sa date of franchise niya, yung product, yung amount. Hindi ko muna masyadong habahan para sa susunod may idea ka na para gawin yung pivot o pivot table. So, kung may natutunan ka dito sa aking video, maaaring pakiclick mo na yung subscribe button, pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa lahat ng mga video na aking i-upload. At abang-abang ka lang sa mga susunod na video na aking i-upload. So, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching.